Pero imbis na sundin ang utos nito ay mas inilapit ko pa sa kanya ang aking hawak at biglang itinapon sa kanya. Nagtatalo naman ito at halos tumili na sa pagsigaw. Tawa naman ako ng tawa dahil sa itsura nito. Uod lang palang katapat ng isang to. Ngayon alam ko na. Bulong ko sa aking isipan. Lara, anak, ano bang ginagawa mo kay Marco? Tanong ni Mama na lumapit na pala sa amin. Mama, tawag nito at lumapit pa sa aking ina. Ma, si Sungit po ay itinapunan ako ng uod. Sabi nito na nagsusumbong pa talaga kay Mama. Anak, bakit mo naman kasi ginawa yun? Ang akala ko tuloy ay baka kung ano na nangyari sa inyo ni Marco dito. Si Yani ay kasama pala ng daddy mo at kinukuhang isang traktura na siyang maghahakot nitong mga inani natin mamaya. Si Mang Kanor kasi may sakit pala, sabi ni Mama sa amin. Sige na, tapusin nyo na ang inyong ginagawa dyan. Dugtong pa ni Mama at bumalik na sa pwesto niya kanina. Opo ma, sagot ko kay Mama. Kami naman ay bumalik na nga sa aming ginagawa habang masama naman ang tingin ko sa sumbongero na to. Hanggang sa natapos kami hindi ko na lamang ito pinansin pa. Nang bandang hapon ay bumalik na din kami sa bahay para makapaglinis na. Madami din ang mga naani namin ngayon at syak na maganda din ang kita ng mga trabahador. Sa sobrang bait kasi ng aking mga magulang, ay bukod sa bayad nila sa pagpapaani, ay binibigyan din nila ng porsyentong mga tauhan nila sa bawat sinakong mani na makukuha nila, ay halos 1/4 ang mapupunta sa kanila. Kaya naman panatag din ako na nandito sila Mama dahil alam kong hindi sila pababayaan ng aming mga trabahador dito. Nagpatayo pa nga ng maliit na klinik si Mama dito sa loob ng farm para sa mga tauhan niya na nangangailangan ng tulong at kung minsan ay nandito ang aking pinsan na isang registered doctor na siyang bumibisita dito ng madalas para magbigay ng libreng check-up sa mga tauhan nila Mama. Nakakapagod palang buhay sa ganito, mabuti na lamang at mabait ang mga magulang mo, kaya naman ang kanilang mga tauhan ay hindi lugi. Sabi ni Mark habang naglalakad kami pa uwi sa bahay ngayon. Naglakad na lamang kami dahil nauna nang hinatid sila Mama. Ang ginagamit kasi sa transportation dito sa aming farm ay e-bike. Kanina ay ayaw ko naman na gumamit nito dahil maaga pa naman. Kaya ngayon heto kami at maglalakad ng isang ito. Sungit. Tawag nito sa akin at nilingon ko naman. Bakit? Tipid na aking tanong dito. Maaari ba akong magtanong sa'yo? Nagtatanong ka na, diba? Ano pa bang gusto mong itanong? Sunod-sunod na sabi ko dito sa mataray na tono ng aking boses. Grabe ka talaga. Masungit kapag akong kausap mo. Tila kunwaring nagtatampo na sabi pa nito. Alam mo, sabihin mo na lamang ang sasabihin mo, hindi yung ang dami mo pang paligoy-ligoy. Sabi ko, nakataas ang kilay at tumigil na muna sa paglalakad para harapin ito. Kailan mo ba ako sasagutin? Sasagutin ng ano? Sungit naman, alam mo naman na yun. Sabi pa nito na napapahawak pa sa kanyang ilong na madalas nitong gawin noon kapag nateten siya na hanggang ngayon pala'y ganoon pa rin ang mannerism nito. Alam mo Mr. Ferrer, ikaw lang naman ang nagsabi na manliligaw ka, diba? At tulad nga ng sabi mo, ay nakapangako na ako sa'yo na aking tutuparin kung ano man ang magiging kahilingan mo. Sabi ko dito sa seryosong tono ng aking boses. Alam ko naman kasi na kahit napigilan pa kita, sisigi ka pa din sa panliligaw. Kaya naman bahala ka na at ito lamang ang aking sasabihin sa'yo. Manliligaw pa lang kita, kaya naman please lang tigilan mong pagtawag ng Mama at Daddy sa mga magulang ko. Alam mo naman siguro na nanliligaw din sa akin si Chef Yani. At wag na wag mong sabihin sa akin na aatras ka sa interview nang dahil lamang sa magpapaligaw ako sa iba. Aba, sapat naman na siguro na pumayag na akong ligawan mo para hindi ka na umatras. Inunahan ko na ito na baka nga sa kagustuhan nitong mawala sa landas niya si Chef ay gawin pa nitong taktikang umatras kaya naman inunahan ko na. Nakakabilib ka talaga Sungit. Akalain mong nagawa mo na sabihin sa akin yan? Huwag kang mag-alala. Ngayon na official mo na akong pinayagan na ligawan ka. Ay hindi na ako aatras sa interview. Pero sana naman maging fair ka sa amin dalawa. Hindi yung kapag siyang kausap at kaharap mo ay sobrang lambing ng boses mo. Pero kapag sa akin ay napakataray mo na at lagi na lamang mainit ang ulo. Wala ka na bang sasabihin? At maglakad na tayong muli dahil ako'y nagugutom na at pagod na din sa maghapon natin sa pag-aani. Ganun ba? Gusto mo pang buhatin na lamang kita kung napapagod ka na?
Sabi pa nito't walang ano-ano'y lumapit ito sa akin. At dahil sa laking lalaki nito, ay baliwala lamang ang aking pagpupumiglas para ibaba akong muli nito. Mr. Ferrer, ibaba mo na ako. Kaya ko pa naman maglakad. Sabi ko dito tila baliwala lamang dito ang aking mga sinasabi at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Huwag kang malikot sungit at baka malaglag ka talaga. Please, hayaan mo na akong pagsilbihan ka. Lambing ng boses nito kaya naman tumahimik na lamang ako at yumakap na lamang dito. Mas inayos pa nitong pagkakahawak sa akin at ngayon ay ramdam ko ang kabog ng dibdib nito habang magkadikit ang aming mga katawan. Maging ang aking puso ay tila parehas lamang dito na para bang gusto na nitong lumabas sa tindi ng pagkalabog nito. Ganoon pa din ang epekto sa akin ng isang Marco Clyde Villanueva. Ang nag-iisang lalaki na minahal ko at ang aking inakala na nakalimutan na ng aking puso. Chapter 30. Kanina pa namin kayo hinihintay. Bungad agad sa amin ni Shep na mataman palang naghihintay sa amin sa labas ng bahay. Binaba naman ako ni Mark sa harapan nito. Hindi ka na ba makalakad, Marie, kaya kailangan ka pang buhatin ni Mr. Ferrer? Tanong sa akin ni Yani na ngayon ko lamang narinig na magsalita ito sa akin ng tila nanguuyam. Siguro, hindi ko naman kailangan na ipaliwanag pa ang aking sarili sa iyo, Chef, dahil wala naman kaming masamang ginawa ni Mr. Ferrer. Sagot ko naman dito sa nanguuyam din na tono ng aking boses. I'm sorry, Marie. Nag-alala lang ako, kanina ko pa kasi kayo hinihintay dito. Sabi naman itong muli at tumango na lamang ako. Nakakainis sa mga lalaking ito. Kaya nga simula noong niloko ako ni Mark, ay ngayon pa lamang ulit ako nagpaligaw. Dahil nga sa sobrang trauma ko noon sa nangyari sa akin. Tapos ngayon hetong dalawang ito na puro bangayan ang nangyayari sa buong bakasyon ko dito kay la mama. Nilagpasan ko na siya, Chef, at tumango na lamang sa sinabi nito sa akin. Pagod na ako at ayoko na makipagtalo pa sa kanila. Sumunod naman agad ang dalawa sa akin at diretso na kami sa dining area ngayon para kumain na ng hapunan. 6:30 naman na ng gabi, tamang-tama lamang para sa hapunan ng aming pag-uwi. Nang nasa dining na ay kanya-kanya na muna kami. Masarap ang niluto ni Mama ngayon na adobo sa gata na native na manok na mga alaga din nila Mama dito. Ang sarap talaga ng luto mo, Mama. Nakangiting sabi ni Mark kay Mama na napangiti naman sa sinabi ng isang ito. Hindi ko din naman ito masisisi kung bibilib ito sa kakayahan ni Mama sa pagluluto. Magaling naman kasi talaga ito. Kaya nga noon ay para akong dambuhalang butanding sa laki. Dahil kahit gustuhin ko mag-diet ay tila baliwala lamang. Dahil sa simpleng talbos nga ng kamote ay napapasarapan nito ng walang kahirap-hirap. Madalas ay ito ang ulam ko noon habang nag-aaral ako ng elementarya. Pinagkakasya lamang ni Mama ang kanyang kinikita sa paglalabada at kung ano-anong sideline para lamang makatapos ako ng pag-aaral. Kaya naman utang ko ang aking buhay sa aking ina. Tunay nga ang kasabihan na lahat ay gagawin ng isang magulang para sa kanilang anak. Mahal na mahal ko si Mama. Kaya nga noon ay nakipagsapalaran ako para lamang makapagtapos ng pag-aaral na hindi ko rin naman natapos dahil nga sa nangyari sa amin noon ni Mark. Mabuti na lamang at nahanap na kami ng mga panahon na yun ni Daddy. Naku Marco, binola mo na naman ako. Sabi ni Mama dito. Naku, hindi naman bolang sinabi ni Marco. Sadyang napakasarap mo naman talagang magluto. Segunda naman ni Daddy, na tila nagkakasundo na ito at si Mark na magaling sumipsip sa mga magulang ko. Actually, Madam, pang restaurant ang lasa ng mga niluluto mo. At simula kasi nang umuwi kami dito, ay nalasahan ko na lahat ng mga lutong Bicol na noon ay ipinagmamalaki lamang sa akin ni Marie. Masarap ka po talagang magluto. Saad naman ni Chef na napaka-formal talagang magsalita. Hindi kagaya ng isang ito na grabe kung makatawag ng Mama at Daddy sa aking mga magulang. At feel na feel naman itong sasagutin ko siya. Maraming salamat sa mga papuri niyo sa aking mga niluluto. At masaya akong malaman na nasasarapan kayo sa bawat lutuin na aking inihahain sa inyo. Sabi pa ni Mama sa kanila. Mapapadalas po siguro ang aking pagbisita dito, Ma. Sabi na naman ng isang to kay Mama. Sure naman, Iho. Anytime may maaari kayong pumunta dito. Sagot naman ni Mama dito. Hanggang sa matapos kami, puro kwentuhan lamang ang kanilang pinag-uusapan. Ako naman ay sumasagot lamang kapag tinatanong na nila, maging si Chef ay ganoon din. Pagkatapos namin na kumain ay kanya-kanyang pahinga ng mga ito. Ako naman ay umakyat na din sa aking kwarto. Habang nagbibihis ay bigla na lamang may kumatok sa aking pinto. Pasok! Tipid kong sabi.
Bumukas naman ng dahan-dahan ng pinto at sumilip si Mama. Anak, pwede bang pumasok si Mama? Tanong pa nito. Oo naman po, Ma. Sagot ko dito. Pumasok na nga ito ng tuluyan at lumapit sa akin. Anak, halika at suklayin natin ang buhok mo. Sabi ni Mama sa akin at tumalikod naman ako dito. Anak, pwede ba magtanong si Mama? Tanong nito sa akin. Ano po yun, Ma? Parang napaka-importante naman ang itatanong mo sa akin. Anak, may napili ka na ba sa dalawang manliligaw mo? Diretsahan na tanong nito sa akin. Sa totoo lang po, Ma, ay naguguluhan pa din ako at saka napakahirap ng sitwasyon ko sa kanila ngayon. Yung tipong litong-lito na din po ako. Alam mo naman na, Ma, kung gaano sila kapursigido na dalawa na ultimo pagsibak ng kahoy nung nakaraan ay ginawa talaga nila. Makapasalamang sa pinapagawa sa kanila ni Daddy. Alam mo, Ma, parehas naman silang deserving. Pero alam mo naman po ang nakaraan namin ni Mark. Hindi ko naman po yun inilihim sa inyo. At tanging si Mark lang sigurong hindi nakakaalam na ako at ang babaeng niloko niya noon ay iisa lamang. Mahabang paliwanag ko kay Mama. Anak, ang masasabi ko lamang ay sana tanggalin mo na kung ano man ang sama ng loob na ibinigay sa'yo noon ni Marco. Sa tingin ko naman anak ay mabuti siyang lalaki. Sadyang mga bata pa kayo ng mga panahon na yon at alam kong nasaktan ka ng sobra. Pero ang masasabi lamang ni Mama ay huwag mong isara ng tuluyan ang puso mo dahil lamang sa nakaraan na maaari mo nang kalimutan. Maaari din na ipakilala mo ng iyong sarili sa kanya. Dahil sa nakikita kong determinasyon sa batang yon, ay tiyak na hindi kanya titigilan, anak. Sabi ni Mama sa akin, tingnan mo na lamang kami ng daddy mo dahil sa maling akala ko noon ay matagal na panahon kang nagdusa sa kahirapan na dapat ay hindi mo naranasan kung hindi lamang ako nagpadalos-dalos noon. Pero sadyang pinagtatagpo kami ng daddy mo. At siguro'y may inilaan talaga para sa atin ng may kapal na makasama natin sa habang buhay. Dugtong pa ni Mama sa mga paliwanag niya sa akin. Tama naman ito dahil noong nalaman kong mga kalokohan noon ni Mark ay aking hindi na ito binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Sobrang sakit kasi talaga ng mga ginawa nitong panloloko sa akin. Agad akong umuwi noon dito sa Bicol at sa aking pag-uwi nga ay doon ko nakilala si Daddy na nagbabalak na din pala na bisitahin ako ng mga ito sa aking inuupahan na dorm sa Kamaynilaan. Tapos na anak, ang ganda-ganda talaga ng buhok mo. Mabuti na lamang at hindi mo ito ipinare-revand. Sabi pa ni Mama sa akin. Alam mo naman na ingat ako noon pa man sa aking buhok. Kaya nga nung gusto nila itong gawa ng treatment, ay talagang nakiusap ako na huwag at saka mas natural ang hot oil na alam ko. Kesa sa mga kung ano-anong chemical na inilalagay nila sa kanilang mga buhok. Mas maganda pa din ang gata lamang ng nyog na nilagyan ng kalamansi. Saad ko kay Mama na ikinangiti naman nito. Siya kasing nagturo sa akin kung paano alagaan ang aking buhok. Mula pa kasi noong bata pa lamang ako ay palagi ng ganoon ang ginagawa niya sa aking buhok. Kaya naman napakaganda ng tubo nito na palagi din sinusuklay noon ni Mark. Basta anak, ang masasabi lamang ni Mama ay sundin mong sinasabi nito. Sabay turo nito sa aking dibdib, sa tapat ng aking puso. Matulog ka na anak at bukas ay maaga pala kayong aalis. Masaya akong nakasama ka namin ng matagal-tagal ng daddy mo ngayon. At salamat sa dalawang manliligaw dahil kahit paano nakikita ko din sa kanilang dalawang kuya mo. Wika pa ni Mama bago ito tumayo. Good night, Ma. Salamat sa mga sinabi mo at huwag ka pong mag-alala dahil aking tatandaan lahat ng iyong sinabi sa akin ngayon. Sagot ko naman dito tumalik na sa pisngi nito. Nag-iisa kitang anak na babae at ayokong matulad ka sa akin noon na napuot sa galit. Kaya naman matagal kaming nagkawalay ng daddy mo. Sige na at ako'y lalabas na dahil baka naghahanap ng daddy mo sa akin. Saad pa ni Mama at tuluyan na nga itong lumabas ng aking kwarto. Nang makalabas ito'y nahiga naman ako sa aking kama. Iniisip ko mga sinabi ni Mama sa akin ngayon. Paano si Yani? Kung sa bawat aking galaw ngayon at nararamdaman ng aking puso, ay siya pa rin talaga. Sinubukan ko naman na pagbigyan silang pareho, pero bakit tila kahit anong gawin ni Yani para aking mapansin,
ay tila baliwala lamang sa akin. Oo, may kilig, pero simula na magparamdam muli si Mark sa akin, ay tila nagbagong lahat. Sa aking pag-iisip ay hindi ko namamalayan ang pagdalaw sa akin ng antok, hanggang sa tuluyan na akong magapi nito. Chapter 31. Pabalik na kami ng Manila ngayon. Maaga kaming nagising lahat dahil nga nagsabi na ako sa kanila na ayokong tanghali na kami bumiyahe. Gusto ko kasi mamayang hapon ay nasa syudad na kami at hindi na magabihan pa sa daan. Mag-iingat kayo anak at magdahan-dahan lamang sa pagmamaneho, Mark. Sabi nito kay Marco na nasa driver's seat na pala. Grabe, ngayon palang nakikita ko ng mas papaboran na ata ni Mama si Mark sa akin kung sakali man na magbabalikan nga kami nito. Nauna pa niya kasi itong pinaalalahanan na mag-ingat kesa sa akin na anak niya. Ma, alam mo malapit na akong magselos. Bulong kong sabi kay Mama nang niyakap ko ito bago sumakay sa kotse. Bakit naman anak? Pabulong din itong tanong sa akin. Nauna mo pang paalalahanan ng lalaking yan kaysa sa akin na anak mo. Ikaw talaga, Lara. Akala ko'y ano nang ikinatatampo mo dyan. Sagutin mo na kasi siya ulit. Mas boto ko sa kanya. Pero syempre ikaw pa din ang masusunod. Mahinang pagkakasabi ni Mama na tama lamang na aking marinig. Humiwalay ito sa pagkakayakap sa akin at ngumiti. Ginantihan ko din naman ito ng matamis na ngiti. Salamat, Ma, sa masayang bakasyon namin dito. At syempre sa masasarap na pagkain na laging nakahain sa mesa na para bang palagi na lamang may handaan sa tuwing kakain tayo. Sabi ko pa dito. Lumapit naman ako kay Daddy na ngayon ay naghihintay lamang na yakapin ko din ito. Mag-iingat kayo anak at nandito lamang palagi ang Daddy. Lagi mong iisipin na kapag may problema kahit ano pa yan, ay wag na wag kang mahihiyang magsabi sa Daddy, okay? Sabi nito sa akin at bumitaw naman ako sa pagkakayakap dito. Napakabait nitong ama sa akin, kaya naman kahit hindi ko ito nakasama habang lumalaki ako, ay sobrang lapit na ng loob ko dito. Dahil sa ugali nitong ganito na napaka-supportive sa lahat ng aking nais gawin. Thank you, Daddy. I love you. Sabi ko naman dito sa malambing na tono ng aking boses. Mas love mo na talagang daddy mo kaysa ako. Nagtatampong sabi naman ni Mama, kaya naman lumapit kami ni Daddy dito at ngayon ay nagpa-family hug na kaming tatlo. Sali ako. Biglang singit naman ng isang ito na bigla na lamang ay yumakap nga sa amin. Napaka-epal niya talaga. Mr. Ferrer, family hug ito at hindi ka dapat dito. Mataray na sabi ko. Mama, di ba family niyo na ako? Tanong pa nito kay Mama na napangiti na lamang sa kakulitan niya. Nang maghiwa-hiwalay kami, ay nagpaalam na si Daddy sa dalawang mokong na to. Napakaseryoso naman kasi ngayon ng aura ni Chef Yani na nakakapanibago. Siguro ay nainis ito sa ginawa ni Mark na pagsali sa amin kanina habang naglalambing ako sa aking mga magulang. Na makapasok sa loob ng kotse ay wala lang itong imik na hinayaan ko na lamang. Kumaway sa amin sila Mama habang palabas kami ng farm. Naging maayos naman ang aming naging biyahe at kaninang tanghali pagkatapos namin na kumain ay nagpalitan naman ang dalawang ito at si Chef naman ang nasa driver's seat. Hanggang sa nakarating kami sa aming kondo at agad naman na bumaba si Chef at maging si Mark at ngayon ay sabay pa nilang binuksan ang dalawang pinto ng kotse. Kaya ngayon ay hindi ko alam kung saan ba akong pinto lalabas. Hanggang dito ba naman ay ganito sila? Labas na Marie. Labas na Sungit. Sabay na sabi pa nila sa akin nang hindi pa ako lumalabas. Pwede ba Marco? Huwag naman hanggang sa paglabas ni Marie sa kotse nakikipagkompetensya ka pa din sa akin. Hinayaan na kita kanina, baka naman pwedeng dito ay pagbigyan mo naman ako at umalis ka na dahil ibabalik mo pa tong kotse. Asar na sabi ni Chef kay Mark na bagamat mahinaho naman ay ramdam ko ang pagkadisgusto sa boses nito. Hindi ako marunong magpaubaya Mr. Cosinero. Kaya naman si Sungit na lamang ang hintayin natin na lumabas. At kung kanino siya sasama, ay tanggapin natin ng maluwag. Saad ni Mark dito sa seryosong tono ng boses nito. Kaya naman para walang away ang dalawang ito, ay habang nag-uusap sila ay lumabas na ako sa pinto ng driver's seat. Bakit dyan ka lumabas Sungit? Tanong agad sa akin ni Mark. Ayaw nyo kasing tumigil sa pagbabangayan na dalawa. Yan, kaya naman para walang gulo, ay dito na lamang ako lumabas. Sagot ko sa tanong nito sa akin.
Maraming salamat sa inyong dalawa. Naging masaya naman ang aking bakasyon. Kahit pa palagi na lamang kayong nagbabangayan sa harap ko. Maging sa harapan ng aking magulang. Ang mabuti pa'y umuwi ka na muna, Mr. Ferrer. Nang sa gayon ay makapagpahinga ka na din. Dahil sa mga susunod na araw ay uumpisahan na namin ang aking timang interview mo. Narinig mo naman si Marie, Mr. Ferrer. Umuwi ka na daw at gusto na niyang magpahinga. Sige, sungit. Uuwi na muna ako sa ngayon. Pero asahan mong araw-araw mo pa din akong makikita at ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sabi naman ni Mark sa malambing na tono ng boses nito. Kung noong nasa farm kami ay madalas na si Mark ang nagsisimula ng pagbabangayan nila, ngayon ay tila na baliktad ata. Dahil kung magsalita naman ngayon si Chef, ay tila ba nangahamon ito ng away. Umalis na nga si Mark at hindi ko naman na sinagot ang mga sinasabi nito sa akin. Kami naman ni Chef ay umakyat na at sumakay sa elevator at tanging kaming dalawa lamang ang laman nito. Habang nasa elevator ay doon ito muli nagtanong sa akin. Marie, maaari ba akong magtanong? Oo naman, ano ba yun, Chef? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Napakunot ang aking noo sa kanyang tanong. Dahil hindi ko maintindihan kung ano bang ibig nitong sabihin. Anong klaseng tanong ba yan? Marie, alam mo kung anong aking ibig sabihin ngayon. Alam ko naman at ramdam na kung iba na ang treatment mo sa aming dalawa ni Marco. Masungit ka man madalas sa kanya, ay dahil lamang nagiging totoo ka sa sarili mo. Samantalang kapag kausap mo ko ay napakalambing mo naman at pilit na pilit ang pagiging malambing. At ipaniliwanag pa niya ang aking treatment sa kanya maging kay Marco. I'm sorry, Marie, pero hanggat nakikita kong may pag-asa pa akong mahalin mo, ay hinding-hindi kita titigilan na ligawan. Kaya naman be ready dahil hindi naman ako makakapayag na mapunta ka lamang sa babaero na lalaki na yun. Hanggang sa bumukas na nga ang elevator. Good night, Marie. Nasa labas na ako ng pinto ng aking condo unit. Good night too, Chef. Huwag kang mag-alala, Chef. Dahil sabi nga ng matatanda, kung tayo talagang magkakatuluyan sa huli, ay mangyayari din yon. Hindi man ngayon, pero malay mo naman, di ba? Nakangiting sabi ko dito. Alam ko kasing tila nagsiselos ito kay Mark. Kanina pa. Hindi ko din naman ito masisi na hindi magtampo dahil maging sila mama at daddy ay kitang-kita naman ang pagkagusto kay Marco para sa akin. At alam kong ramdam yun ni Chef Yani.